So ayun na nga guys, good morning kasi 12 o'clock na dito at syempre dahil gusto ko mag-update ngayon sa aking, alam niyo na, yung bang decision making ba. So yun na nga guys, syempre dahil ako nag-jogging, nag-iisip ako ng nag-iisip at syempre kailangan pa rin natin ng ng pag-iisip at matinding desisyon kung ano talaga ang dapat kong gawin sa aking pagre-retire. Actually guys, kaya na sabi ko sa inyo guys, hindi pa rin nagbabago ang aking desisyon at kailangan ko talagang mag for good dahil syempre matanda na tayo at syempre kailangan din natin ng ano ba, yung bang tag ito, yung bang magkaroon tayo ng sariling idea para at least kung tayo ay tatanda at tayo magkatrabaho pa rin naman. Ganon. So ayun na nga guys, tayo ay nag-jogging at syempre dahil sa pag-jogging natin, nagkakaroon tayo ng linaw, nakakapag-isip tayo ng mabuti, nagmumuni-muni tayo, at syempre, kailangan din natin ng mga guide, ng mga ating mentor. Actually, guys, yung totoo lang ang totoo lang kasi ako nalilito pa rin sa aking mga desisyon, pero syempre, iniisip ko kasi, guys, na matanda na rin ako. Tapos, sa pagtanda kong yon, syempre, ayoko naman na pagdating ng araw, matanda ka, syempre kahit paano, tatanggalin ka pa rin sa trabaho mo dahil syempre, matanda ka na, marami mga bata na muusbong, na magagaling kaysa sa'yo. Syempre, nung araw, magaling ka, kasikatan ka, syempre, lahat nalalaos. Pero okay lang, no regrets, kasi nga sinabi ko nga, sarili ko, no matter what happened, okay lang ako, ganon. Saka sa totoo lang guys, no, syempre nga naman sa dami ng mga dumating na mga hairstylist, mga bata, sariwa at magagaling, syempre, yung dating kagalingan mo, nandun pa rin naman ang kagalingan mo, andun pa rin yung talent mo, kasi hindi mawawala, once na hairstylist ka, hindi mawawala yan, hindi na nakawin yan. Hindi makukuha yan ng kahit kanino. Sabi nga ng nanay ko, habang may dalawang kamay ka, huwag kang matatakot, sumubok sa mga pagsubok, ganon. Kasi ingatan mo ang kamay mo dahil ang kamay mong yan ang siyang magpapanalo sa iyo sa laban ng mga pagsubok, alam mo. So, yun nga guys, pero siyempre, nahihiya naman kasi ako, siyempre wala na akong ginagawa, nag-ano lang ako, umiikot lang ako. Nahihiya ako sa mga sweldo ko ba, nakakahiya talaga kay amo. Nahihiya ba ako guys na siyempre sumusweldo ka, tapos wala ka namang ginagawa. Siyempre gusto ko man magtrabaho, siyempre hindi naman ako napipili kasi nga siyempre ang mga customer ko lang naman kasi mga request ba. Ayoko naman sumali sa decking kasi nakakaya naman sa mga staff na pasali pa ako sa decking. Malamang, siyempre, sabihin na naman sa akin yan. Pag sa'yo napunta ang decking, tapos hahanapin naman ako. So nakakaya naman sa mga staff, kaya nagpapaubaya naman ako. Pero, beside, nahiya naman ako sa amo ko kasi wala na akong pinapasok, hindi katulad ng dati na talaga nagpapasok ako ng pera, nagtatrabaho ako, yung binibigay sa aking sweldo, pinagtatrabaho ka talaga. Pero ngayon guys, hindi na kasi Kaya nahihiya ako ba? Sa totoo lang, nahihiya ako, sumusweldo ako na wala akong ginagawa. Promise yan. Saka guys, okay naman yun sa amo ko kasi nga, sabi nga ng amo ko, hindi ko naman kailangan magtrabaho, mag-supervise lang naman ako sa mga staff ko, na huwag akong papabaya, which is ayun ang ginagawa ko. Pero nakakaya talaga guys, kasi alam mo hairstylist ka, na sanay ka sa magtrabaho, hindi ka sanay mag-ikot-ikot. Alam mo yon, which is na syempre, nagtatrabaho din ako pag may mga request ako. So, hindi ko alam guys, pero maganda naman trabaho ko, mabait naman ang amo ko, maganda naman ang company namin. Pero hindi ko alam talaga, siguro nga, dahil nga sa 24 years ko na nasa ibang bansa, hinahanap-hanap ko talaga ang Pilipinas.
So gusto ko maging ano ba, hindi ko alam kung anong gusto ko. Pero ang alam ko lang sa sarili ko na kailangan ko mag for good para mabalikan ko ang nakaraan, which is wala naman talagang nakaraan. Pero I mean ba, yung bang kahit papaano, pag nandun siguro ako sa Pilipinas, maliles yung pag-iisip, makakapag-relax ako, maiisip ko naman yung kahit papaano yung pinatayo ko para sa akin, maasikaso ko ba. So, ayun lang guys muna. At actually guys, talagang gusto ko na talagang umuwi. Actually guys, naka-ano na to ba, ang bagahe ko, ayan oh. Naka-prepared na ba? Tapos isang kahon na lang doon para sa mga sapatos ko. So, ganoon na lang guys. Sa susunod na lang natin ulit i-update ang aking decision making. So, this is the decision making part 7 na ha guys. Huwag kayo mag-alala. Sinabi ko sa inyo hanggang sa matapos yan. Ipapakita ko sa inyo at ibabahagi ko sa inyo ang aking mga nakaraan. MMK Love Love.